Diyos, bilang kami yung mga anak, dear God, wala kaming dapat papurihan, kundi Ikaw lamang, O Diyos. Sapagkat tunay po, Panginoon, ang pag-ibig mo ay laging wagas sa buhay ng bawat isa. Kaya naman po, Ama, hayaan mo na ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri sa iyo lamang namin maibigay. Ikaw lamang, O Diyos, ang pag-asa namin, O God. Hallelujah, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't Ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, hindi ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't Ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, hindi ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa lalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. To God be the glory. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Panginoon, salamat po sa gabing ito, O Diyos, naming makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, O God, ang bawat isa sa amin ihanda mo sa pakikinig ng iyong Praise God. Parang di pantay, ano? Palapakan nga natin si Lord. Let's recite po ang ating pong calling tool sa Luke chapter 4, verse 18 to 19. 1, 2, 3, go.
The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God Jesus, He is the anointed one. Ang ating pong J1 culture, 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. Part of something big. I'm partnership with Christ. I am not extreme. Palakpakan nga po natin si Lord. Maganda pong gabi sa lahat. Batiin mo naman na yung katabi. Sabi mo, maganda ka pa sa gabi. Wednesday. Pero gusto ko ulit siyang ituro ngayon for the benefit ng mga taong hindi napakinggan yung turo. Kasi po, ang ganda po nung ating pinag-aralan last week, kaso nga lang walang kuryente. So, yung iba, hindi ko lang alam kung na-appreciate nila yung word or mas naintindihan nila yung pagpapaypay kasi mabanas. Ano ha? Today po, we are living in the days na kung saan hindi po natin alam ang nangyayari. And truly, tayo pong sa mga panahong ito, we are living in the last days. Sabi nga nila, hindi lang daw last days baka nga daw we are living in the last hours ng pagdating ng Panginoon. Kasi napakalapit na po talagang bumalik ni God. Ang sabi ng Bible, dadanas daw po ang mundo ng paghihirap na hindi pa nadanas simula nung una. And we are seeing patterns from the very beginning pa lang, magulo ang government, may mga na-discover na mga bagay-bagay, may mga corruption and all. And hindi lang po sa Pilipinas, but all throughout the world, panay po yung kaguluhan, panay yung gera. And one thing is for sure, kanina po kasi nagdi-devotion ako at doon ako dinala ni Lord nasa Matthew chapter 24 ako. And all of those things regards po yun sa pagbalik po ng Panginoon. And we can surely say na napakalapit ng dumating ni Lord.
Wala daw pong nakakaalam kung kailan, pero isa lang po yung sure. Darating po si Lord at dapat handa ka. Sabi po ng Matthew chapter 24 verse 40 to 42, Jeanette, pwede bang pakipatay nitong gitna? Hindi ko makita ang ano. Ang sabi po ng Matthew chapter 24 verse 40 to 42, sa araw na iyon, kung may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ng isa at iiwan ng isa. At kung may dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, maaaring kukunin ng isa at iiwan ng isa. Kaya, maging handa kayong lagi. Sabi natin, lagi. Hindi lang po niyan sinabi at pinaalala sa atin na maging handa minsan, kundi ang paalala po sa atin sa Book of Matthew ay maging handa daw tayong lagi. Dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi mo alam ang espesipikong araw, pero magpapadala siya ng mga senyales sa paligid natin para masabi na ito na yung kapanahunan. Nandiyan kayo? Para daw po itong babaeng nanganganak na hindi mo man alam yung specific date, pero ngayon advance. Prediction pa din yun. It's either mapaga, sumakto, or sumobra. Pero alam mo nang manganganak siya kapag alam mo na yung tiyan ay hitik na parang puputok na. Nandiyan kasi yung sinyalis eh. And at the same time, yung pagbalik daw po ng Panginoon. But the question is this, handa ka ba? Are you ready now to face the Lord? Ang sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 14 to 15, kaya nga, mga minamahal, habang inaasahan nyo ang bagay na ito, which is yung pagbalik po ng ating Panginoon. Ang sabi po dyan, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis, at walang kapintasan sa paningin niya. Today, ang hirap pong makapamuhay ng gantong klase ng pamumuhay. Kasi ang daming gulo, ang daming mga nangyayari sa paligid, parang hindi tayo mapayapa. Nagkaroon tayo ng dumi ang puso at isipan dahil sa nangyayari sa ating paligid. Pero ang paalala sa atin ng Panginoon, bagamat ganito ang ating henerasyon, ang sabi ng Panginoon ay maging handa po tayong lagi. Alahanin nyo na kaya hindi pa dumadating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao, gaya nga ng isinulat sa inyo ng mahal kong kapatid na si Pablo, sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. And today po, alam niyo po, napakadali na pong ipangaral ang salita ng Panginoon. Lalo na po na meron pong vast, internet, na lahat ng tao ay may access. So lahat ng tao nakikita yung internet, alam nila yung, pag nag-post ka lang dyan ng Bible verse, nakikita nila. At napakadami na ng mga tao na kung saan nakakilala sa pamagitan po ng internet. Hello, nandiyan po ba tayo? But the big question is this, sa mga panahon na alam mong malapit na dumating ang Panginoon, naghahanda ka ba? What are you doing sa mga panahong ganito? Revelation chapter 19 verse 7, this is the prophecy nung pagdating ni Jesus Christ. At ito daw po yung mangyayari. Magagalak ang lahat at mapupuno ng kaligayahan sapagkat dumating na po ang ikakasal. Sabi po dyan, let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride, everybody said me, bride, has made herself ready. Ang Panginoon po ay babalik para po, hindi na po para maipako muli sa krus. Ang Panginoon po ay babalik para sa kanyang mga hinirang. Nandiyan ba tayo? Ang Diyos ay babalik para sa kanyang mga pinili. Ang Diyos ay babalik para sa kanyang bride. Alam niyo po, yung analogy at kwento po regarding sa, di ba sabi ni Jesus Christ, He doesn't know when is the time na dadating siya.
Kasi po sa Israelita, ang mga Israelita po kapag ikinakasal, halimbawa, ako ay lalaki, malamang, at ikakasal ako, ang naghahanda po ng aking kasal ay ang aking tatay. So, hindi ko alam kung kailan, pero alam ko naghahanda ang aking ama sa kasal. At ganun din po daw yung sasabi sa atin, na dadating ang panahon na para daw pong magnanakaw, na hindi mo alam ang panahon. Pero, just imagine this. Paano kung dumating ang araw na iyon, yung kasalan, at makita mo na hindi ikaw yung nandoon sa kasal? Just imagine, nag-propose sa'yo yung iyong minamahal. Pero at the end of the story, hindi pala sa'yo ikakasal. Ang sakit nun. Kaya napakahalaga kung gusto mong makasama ka sa darating na kasalan, ay handa kang humarap sa Kanya. Tanungin mo nga yung katabi, are you ready? Ready ka ba? Anytime, in any moment. Sabi ko nga po last Sunday sa ating pinag-aralan, what matters the most? Kasi minsan kaya pala hindi pa handa kasi tayo pa ay sobrang all out sa mga bagay sa mundo. We are so into our money, our possession, our treasures. We are so much into loving people to the point na nung dumating ng Panginoon, hindi na maintindihan ni Lord. Kanino ka ba talaga? Ano ba talaga ang pinaka nagmamatter sa'yo? Kapag ba kinuha ka ni Lord sa mga moment na ito, handa kang iwan ang mga bagay sa mundong ito. Kasi kung hanggang ngayon nakatali pa ang sarili mo sa mga bagay sa mundo, eh hindi ka kukuhanin ng Panginoon. Magets niyo ako? Kasi ang mga bagay lang nasasama sa Panginoon ay mga tao na kung saan naghanda ng sarili, naghanda ng puso, na kapag humarap sila sa Panginoon, Lord, I am ready. Anytime, any moment. Kung kukuhanin mo ako, kung susunduin mo ako, at kung dadating ka man sa mga panahon, Lord, I am ready na samahan ka. Kasi madaming mga tao, until this very moment, ganito yung nangyayari, but they are still into the world. They are still into the lust of the flesh. They are still into the lust of the eyes. They are still in the pride of life. Na kapag the moment na kinukuha na sila, parang alam niyo po yung bata na ipinasok ng mga nanay sa kinder. Di ba yung mga first day of school, pagpasok ng bata sa kinder, nako, ayaw umiyak. Ayaw umalis yung ina. Di ba? Iiyak kung iiyak. Yan. Nahabol. Bakit? Kasi, tayo nga na isang mic. Nagtatampo na ulit siya. Praise, praise. Check. Yan. Balikan natin yung mga bata, yung kinder. Di ba? Nahabol. Bakit ayaw nilang pakawalan ng kanilang ina? Di ba? At ganun po yung idea ng pagdating ng Panginoon. Dadating ang Panginoon sa panahong hindi mo inaasahan. And paano kung dumating siya sa panahon na may mga bagay ka na ayaw bitawan? Paano kung dumating siya sa panahon na may mga parang nanay ka at naging sanggol ka na ayaw mong kumawala sa salaylayan ng iyong ina? Ay, ang hirap po nun. Nagets niyo ako? Kaya po, alam niyo po, ang buhay na ito, it's all about surrendering to God. Ang buhay pong ito, hindi na para mamuhay ka sa sarili mong gusto, sarili mong nais at sa ambisyon mo. Hindi po masamang mangarap. Hindi po masamang makuha mga bagay. Pero kung sinasabi ko sa iyo, kung yung mga bagay na ito'y hinihila ka papalayo sa Panginoon, kahit ito pa yung pinakamasaya kang bagay na ginagawa, kapatid, I want you to think smart. Dadating ang panahon, ang mga bagay na yan ay ilalatag mo sa harapan ng Panginoon at makikita mo dyan yung mga bagay na may saysay at wala. Ang sabi ng Panginoon, dadating ang Panginoon sa pagharap mo sa Kanya, lahat ng bagay ay you will take account of it. Ano sa Tagalog yon? May iba kong term na gustong makuha. Susulit mo ang lahat sa Panginoon. Isusulit mo, ano bang ginawa mo sa lupa? Lord, ako po ay naglaba, namalansya,
nagsaing, nagluto. Pag dumaan niya, nakita niyo yung SM, lahat ng pinto ng SM, bago ka pumasok, meron pong arko, may metal detector. Para pong ganyan yung pagharap natin sa Panginoon. Dadaan ka sa isang detector na dala-dala mo yung mga inaccomplish mo at ginawa at kung saan mo ba ginugol ang buhay mo sa lupa. At paglampas mo doon sa detector na yon, mananatili lang yung mga bagay na may saysay at malulusaw yung wala. Now, I want you to think of this. Saan mo nilalagay ang resources mo today? Saan mo nilalagay ang lakas mo today? Are you spending it to the things that matter the most? Na pagdating mo sa harapan ng Panginoon, masasabi ng Panginoon, anak, well done my child, good and faithful servant. Or you are still, ay nandun sa mga bagay na stronghold mo na hindi ka makawala. Church, it's now or never. Sabi mo sa iyong katabi, panahon na. Kasi po, bilang na lang po ang mga oras bago dumating ang Panginoon. At hindi po ito bagay na dapat kinakatakutan. Ang bagay na pagbalik ng Panginoon dapat pinaghahandaan at pinakapinapanabikan. Nananabik ka ba na dadating ang Panginoon? Hello? Kasi kung hindi ka nananabik sa kanyang pagdating, questionable kung mahal mo ba talaga siya. Kasi po, ang tao pong nagmamahal, katulad po ng mga magulang na nag-a-abroad, pag bumalik po yan galing ibang bansa, tuwan-tuwa ang kanyang anak. Amen. Kaya kung ikaw ang puso mo, hindi ka nananabik at nagiging expectant sa pagdating ng Panginoon, there is a question between your relationship with the Lord. Pero alam niyo po, today, there are things that are more than that we are chasing today. At sa lahat ng bagay pong hinahabol po natin, wag po sana natin kalimutan ang Panginoon at ang mga bagay na pinapagawa niya po sa atin. Alam niyo po, may isang bagay lang na hinihingi ang Panginoon sa iyo. At yun po yung makapaglingkod ka sa Kanya. Nagagamit mo ba ang buhay mo para makapaglingkod sa Panginoon? Ay, pastor, part ako ng ministry. Alam mo, there is a much deeper ministry na gusto ng Panginoon na gawin mo sa buhay mong ito. Na ang buhay na ito na ibinigay sa iyo ng Panginoon ay sana hindi po maging sayang. Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag mo sayangin ang buhay mo. Hello? Alam mo, ang buhay, hindi sayang kung ginagamit mo sa Panginoon. Kasi para saan pa ba ang buhay nito? Lahat tayo haharap sa Kanya. Dating ang araw, lahat tayo mamamatay at magsusulit sa Panginoon. At pagharap mo sa Kanya, tatanungin ng Panginoon, saan mo ginamit ang buhay na pinagkaloob ko sa iyo? I remember sa Bible, there are certain people na pinagkalooban ng Panginoon ng different talents. May binigyan ng 5, may binigyan ng 3, may binigyan ng 1. Yung 5, pinangalakan niya ang kanya. Yung 3, pinangalakan niya ang kanya. Pero yung isa, natakot dahil iisa na nga lang kasi sabi niya, paano pag ito'y nalugi pa? So ang ginawa niya, binaon niya sa lupa. At nang dumating yung nagkaloob sa kanila, ng bagay na pinagkaloob sa kanila, nagtanong, ikaw 5, anong ginawa mo sa 5? Pinangalakal ko po, ito po yung itinubo. Magaling na alipin. Mapapagkatiwalaan ka sa maliit, papagkatiwalaan ka ng malaki. Ganun din yung 3. Pero pagdating dun sa isa, nasa na yung iyong pinangalakal, sabi mo, wala po Panginoon, natakot po ko, baka po mawala. Kaya pong ginawa ko, binaon ko sa lupa. Sabi nung may-ari, isa kang hangal, hindi mo man lang inisip, kung inagay mo to sa bangko, tumubo ka pa sana. Kaya pong ginawa sa kanya, yung isa na nasa kanya, kinuha pa sa kanya at ibinigay dun sa meron at pinalayas siya. Ano pong ibig sabihin ng bagay na yon? Kaya ka magkakaroon ng gantimpala sa darating na buhay na walang hanggan sa kabilang buhay dahil sa iyong ginawang paglilingkod sa Panginoon. May itinubo na ba yung ginawa mong paglilingkod sa Panginoon? May saysay ba ang mga bagay na ginawa mo para sa Kanya? Kasi alam ko, darating ang Panginoon, nahaharap tayo sa Kanya, ipapagsulit mo ang buhay mo. And God will ask you plainly, anak, anong ginawa mo sa buhay mong pinagkaloob ko sa iyo? Church, may natatangi pong paglilingkod na hinihintay ang Panginoon sa bawat isa. Meron po tayong ministry
na binigay ang Panginoon na bago pa dumating yung mga ministry na alam mo dito sa lupa, bago ka pa natutong kumanta, tumugtog, mga may, mag-preach, bago ka pa natutong makihalubilo, mag-life group, may natatangi pong ministeryo na kung saan ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa. Alam niyo po kung ano yon? Yung personal ministry mo kay Lord. Na bago mo pa natutunan lahat ng mga outward ministry, there is such thing as your personal ministry kay Lord. Sino po dito ang may relasyon na sa Panginoon? That's your personal ministry with the Lord. Reminder, lahat po tayo, simula nung kinilala natin ang Panginoon, ay may ministry na tayo. At ito po yung tinatawag nating personal ministry mo sa Kanya. The question is, kamusta ang relasyon mo kay Lord? How's your personal ministry with God? Ito, pastor, pakuya-kuya-koy. Di ba? Sana po madatnan tayo ng Panginoon na nag-iinit, nag-aalab sa Kanya. The reality po, alam niyo po, kaya naman niyo pong dayain na sabihin na okay ang personal ministry mo kahit hindi. Because we can operate based on our strength and giftings without us really looking into the spiritual status of our personal ministry with the Lord. Lagi ko po itong itinuturo. Ilang taong ko na itong itinuturo sa inyo na pwede mo namang dayain. Hindi po equivalent na ikaw ay magaling sa entablado ay magaling ka din sa personal ministry kay Lord. Kasi most of the people, sadly, talented lang talaga. Pero ang ninanais po ng Panginoon na klase ng paglilingkod ay balanse po na tayo ay meron ding personal ministry kay Lord. Kahit ikaw pa ang pinakamagaling mag-edit, mag-video, kahit ikaw pa magaling mag-keyboard, kumanta, mag-back up, kahit ikaw pa ang pinakamagaling mag-preach, kung wala kang personal ministry kay Lord, wala ding saysay ito. Hindi po kasi yun ang equivalent eh. Hindi ibig sabihin, magaling ka sa ginagawa mo sa harap ng tao, ay magaling ka din sa harap ng Panginoon. Because we can always serve based on our strength and giftings without us really looking into the spiritual status of our personal ministry with the Lord. At alam nyo, kung tatanungin nyo ko kung saan nangyayari ang pinakamatinding paglilingkod ng isang tao, hindi po ito nangyayari sa gitna ng stage na merong libo-libong mga tao na parang Cunesta, Astrodome at sa dami ng madabebless. Alam nyo po, ang pinakamatinding paglilingkod, ito po'y nangyayari sa paanan ni Jesus. Nabubulag kasi po tayo sa extravagant. Ay, ang galing niya. Bravo, praise God. Pinalakpakan mo dahil ang galing niya mag-exhort, ang galing niya kumanta, ang galing niya sa technical, bravo. All of those are talents. All of those are skills na pwede mong dalhin sa professional level, kaya mo nagagawa. Pero alam nyo, ang pinakamatinding paglilingkod ay hindi po sa gitna ng stage. Ang pinakamatinding paglilingkod ay nangyayari sa paanan ni Jesus. Kaya po, hayaan niyo po ngayong gabing ito. Let us just study the topic entitled, At the Foot of Jesus. Lagi kang babalik sa paanan ni Jesus eh. Kahit anong layo mo na at anong lapit mo, kahit anong iginaling mo na at saan ka naroon sa paglilingkod, ang pinaka-humble posture that you can be ay sa paanan ni Jesus. Hello? Nakakapunta ka pa ba sa paanan ni Jesus? What does it mean to be at the foot of Jesus? Alam niyo po, sa Bible po may iba't iba pong mga story na kung saan nagpakita na nasa paanan si Jesus. Number one, being at the foot of Jesus, it means spending time with Jesus and giving Him all the attention as He ministered to us. Pag ikaw pala'y nasa paanan ni Jesus, ang ibig sabihin nun, ikaw ay nagbibigay ng panahon. Sino po ditong nagbigay ng panahon sa Panginoon ngayong araw na ito? Kaya ka narito ngayon kasi nagbigay ka ng oras sa Panginoon. Yung pala equivalent ng pagiging pagpunta sa paanan ni Jesus. Amen? Eh, alam nyo lang puntahan, kamay ni Jesus. Ano? Sa Quezon nga gang kamay ni Jesus. Ano, Bamban?
Lokban. Saan Bamban? Bamban ay iba pa yun Lokban, Quezon. Alam nilang puntahi kamay ni Jesus Dolores naman, saan ba talaga? Basta sa Quezon yun. It means spending time with Jesus. Katulad po ni Mary. Nakapatid po ni Martha. The Mary of Bethany sa Luke chapter 10 verse 39. Galit na galit si Martha. Sabi niya, Panginoong Jesus, ang daming gawain sa bahay. Pagayang Mary iyan, mas pinili pa na manatili sa iyong paa. Alam niyo po, yun yung pinaka-the best na pinili niya. Sabi ni Jesus, siya ang pumili ng pinaka-the best. At yung the best na yun, hindi tatanggalin sa kanya. Yun yung sinabi ni Jesus. Asap kaya nun, nandun ka lang sa paanan ni Jesus, nakikinig ka sa kanyang aral, at habang nakikinig ka, yung puso mo nababago dahil sa mga bagay na naririnig mo sa kanya. Sino po dito, whenever that he is at the foot of Jesus, or in other words, whenever he is spending, or ginagamit niya ang oras sa Panginoon, nababago ang kanyang puso? Because that is the thing na nangyayari when we come to God. Kapag tayo lumalapit sa Panginoon, ng puso natin nababago. Kaya po, I do believe po, the more that you stay at the foot of Jesus, the more na paayos ng paayos ang buhay mo. The more na paganda ng paganda ang ugali mo. Bakit? Nandun ka lagi, nakaupo ka Alam niyo po ba, nagiging ikaw lang kung yung yung bagay na pinapapasok mo sa sarili mo? Kung pinapapasok mo po, negative, di ba? Lagi ka na nakikinig ng mga lonely songs, di ba? Mamaya na lang, hindi ka man heartbroken, pero feeling mo heartbroken ka dahil kakapakinig mo ng pusong bato. Parang late na ata ng pusong bato. Kasi, hindi na na-update yung Spotify ko yun yung pumapasok sa'yo Pero kung ikaw ay nasa paanan ni Jesus at napapakinggan mo ang kanyang aral, ang kanyang mga turo, I doubt na puro negative ang ipapasok niya sa'yo. Ang ipapasok niya sa'yo mga bagay na magaganda, mga bagay na ikalalago mo. Kaya po, alam niyo po, ang pagpunta mo sa paanan ni Jesus, ang pagpunta mo sa kanyang presensya, ay kailanman hindi magiging kasayangan. Pwede ba palakpakan mo si Lord? Ang paanan ni Jesus, number 2, it is a place of surrender and divine transaction. Sa Luke chapter 7 verse 38 po, diyan po mababasa natin yung makasalanang babae na habang si Jesus po ay nasa isang lugar, lumapit yung makasalanang babae at pumunta sa paanan ni Jesus. Iniyakan niya yung paanan ni Jesus at tinuyo niya ito sa pamagitan ng kanyang buhok. At namangha po si Jesus sa ginawa ng babaeng ito sa kanya. Sa Luke chapter 7 verse 38. Kasi alam ng babae yung kanyang nagawang pagkakasala sa Panginoon, kaya wala siyang magawa kundi sumuko sa paanan ni Jesus. Sino po dito, whenever nasa presensya ng Panginoon siya, nararamdaman niya minsan yung kanyang kasalanan. Diba? Feeling mo, parang napakamakasalanan ko naman. Diba? Ano ginagawa mo whenever you feel that kind of feeling? Alam mo, siguro kaya mo nararamdaman yung ganung bagay, it's a conviction for you to surrender. Kasi nasa paanan ka na Nakadating ka na sa paanan ni Jesus, ang bagay na kailangan mo na lang gawin, the moment that you felt yung kasalanan na meron ka, is to surrender. To give it all to God. Minsan yung ibang tao, pag nandun pa, ayokong pumunta dyan, masusunog ako. Nagang masusunog. Sunog ka na sadya, di ba? Alam mo yun, hindi ka naman masusunog But it is a place where you can give and surrender everything to Him. Lord, ako po'y may kasalanan. Lord, ako po'y may pinagdadaanan. Lord, may mga bagay po ako hindi kayang isuko, pero alam ko kaya mo itong gawin. It is a place of divine transaction. May pagpapalitan na nangyayari sa paanan ng krus. Na kung ikaw ay makasalanan, pagpunta mo sa paanan ng krus, ikaw ay malinis na ulit. Na kapag pumunta ka sa krus, ikaw ay may paanan ni Jesus, pumunta ka ng may problema, aalis ka na walang problema at walang bigat. Bakit? Because there is a divine transaction sa paanan ni Jesus. Kaya sana tuwing ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, whether you are in a church, in a gathering, in your personal ministry, don't waste the moment to have this time of divine transaction with Him. Third thing, at the foot of the cross, it is a place of healing, deliverance, and freedom. Naalala niyo po yung lalaki na sinasapian po ng pulo-pulutong ng mga demonyo sa Luke chapter 8 verse 35.
Di ba? Alam niyo po, nung umayos na yung lalaki at napalayas ni Jesus yung mga demonyo dun sa lalaking sinasapian, ang sabi po sa Luke chapter 8, verse 35, at nakita ng lahat na ang lalaki ay nasa paanan ni Jesus at ayos na ulit. There is deliverance, there is healing, and there is freedom sa paanan ni Jesus. Sino po dito ang nais niyang lumaya? Alam mo, may available na kalayaan whenever you come at the foot of Jesus. Second to the last, it is a place where faith is being developed. Sa Mark chapter 5 verse 22, sa buhay ni Jairus, may anak po siya, may babae siyang anak. Diba? Nagkaroon ng malubhang sakit na akala ng lahat ay patay na. Pero I do believe parang patay na nga ata yung bata during that time. Diba? Pero sabi ni Jesus, natutulog lang yun. Diba? Kaya sabi ni Jesus, bumangon ka. Bumangon yung bata. Ano? Mark chapter 5 verse 22, at ano po nangyari? Ang nangyari po noon si Jairus ay at the feet of Jesus Christ telling the situation na nangyari sa kanyang anak. At doon po na-develop yung faith ni Jairus sa paanan ni Jesus na may pag-asa pa pala. May mga pagkakataon ba sa buhay mo na parang wala nang pag-asa? Parang, Lord, hopeless na itong situation na ito, hopeless na itong prayer na ito, i-answer mo pa ba itong bagay nito? Magkakaroon ba ng kaayusan yung mga ganitong mga bagay? Alam mo kapatid, when you're at the foot of the cross, i-develop ni Lord yung faith mo for you to believe at the impossible things. At kung paanong ginawa ng Panginoon kay Jairus yung imposibleng bagay, ay naging posible, kaya din itong gawin ng Panginoon sa'yo if you will go at the foot of the cross. And lastly, it is where fear of the Lord is present. John chapter 1 verse 17, sa panahon ni John the Beloved, ang sabi doon, nagkaroon siya ng in-awe, nagkaroon siya ng holy fear before the feet of God. Church, the reality is this. Sabi ng SM, everything you need daw ay nasa kanila. But the reality is, sa buhay pong spiritual, everything that you need is found at the foot of Jesus. Now, bakit paan ni Jesus? Listen to me. Kung sa paanan ni Jesus, nandun na yung lahat, how much more sa kanyang pagkatao at kamay? Hello? Hello? Nagets niyo ako? Kung lahat ng bagay nasa paanan na ni Jesus, how much more kung ma-meet mo siya sa eye level, ma-meet mo siya at the hand level, ma-meet mo siya as a face-to-face level. Everything you need is already there. How much more if you will meet Him sa ganong level? Kaya essential po that we always go to Jesus, to go at the feet of Jesus, na hindi po natin ma-neglect ang ating personal ministry sa Panginoon. Kasi kahit ano pang rorok ng iyong tagumpay, whether personal or spiritual, ito pa din ang natatanging bagay na dapat hindi mo maiipagpalit ang iyong personal ministry sa Panginoon. Hello? Why am I saying this? Most of you here, naglilingkod ka na sa Panginoon, klase ng paglingkod na alam mo, based on your giftings and talents, based on your skills. Pero again and again, hindi dahil nasa simbahan ka na kay Kristo ka. Kasi po, dati ang araw, aside po ng Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Tingnan nyo to. Baka magising ka sa verse na ito. Basahin nyo nga, 1 to 3, go. Na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Amin natin sa hindi. Meron ding hinding papasok sa langit. At sana hindi ikaw yun. Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo, sana hindi ikaw yun. Sino po dito ang papasok sa langit? Si Yoho lang ata may gusto, no? Sino po dito ang gustong pumasok sa langit? Pero sabi po ng Bible, hindi po lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Sino lang daw po? Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sumusunod ka ba?
Sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, listen to me, baka ikaw ganito yung sabihin mong reason kay Lord or ganito yung reason mo kay God na Lord, ako naman po yung naglilingkod. Ako naman po ganitong ginagawa ko. Siguro ako naman pagbibigyan mo na. Pag makapasok sa langit, alam niyo po, sabi ng Bible, sa araw ng paghukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Imagine that. Ibig sabihin, sobrang titindi na pala ng ginagawa, sobrang titindi na ng ministry nila. Imagine, papalayas ng demonyo, gumagawa ng himala sa pangalan ng Panginoon. Pero hindi pala sila nakapasok ng langit. Ngunit sasabihin ko sa kanila, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Why? Because baka nabulag na po sila sa mga bagay na ginagawa nila. To the point na nalimutan na nila ang kanilang personal ministry sa Panginoon. Nalimutan na nila ang relasyon nila sa Panginoon. Bakit? Because they are so much focused sa result na kanilang paglilingkod. Sabi nila, ako na may nakakapagpalayas ng demonyo. Di ba? Tuwan-tuwa ka pag nagdi-deliverance ka, lumalayas yung mga demonyo. Pero hindi mo alam, kaya lumalayas pala sila. Magkakakampi kayo, di ba? Sige tol, aalis muna kami dito. No? Tropa naman tayo alis muna kami dito. Alang-alang sa'yo, baka mapahiya ka dito sa yung mini-minister. Hindi ako aalis na. Magkakatropa pala. Hello? Dahil lagi pa din tayong babalik, kamusta ba ang personal ministry mo kay Lord? Sana po ang ating pong public ministry must only become an overflow of our private ministry before the Lord. Hindi po kasi may equivalent natin na tayo okay spiritually based lamang sa ating public ministry. Ano po? Kundi sana yung ating ginagawa sa Panginoon, ito po ay overflow lamang ng bagay na ginagawa niya sa mga panahong kailang dalawa. Mahirap pong mag-worship kung hindi mo muna ito ginagawa during your private time with the Lord. Diba? Ang galing natin sa music team. Pero kamusta yung worship time mo kay Lord? Baka nakakapag kumakanta ka at umaawit ka na lang during practice at saka Sunday service. Pero along the week, ang kinakantahan mo ay si Ed Sheeran at Justin Bieber. Di ba? Ang luluma na ng aking mga artist talaga. Ano? Ang mga pusong bato pa mga alam ko yan. Sino gang mga uso pa dyan? Ano? Ang dami na kasi naglabas ang artist, di ko na sila kilala. Ano? Pag nagsasabi sa akin si Miko ng mga singers, sino gayaan? Pakinggan mo na lang, pinapakinggan ko na lang. Church, mahirap pong magmahal at mag-lead. No, sila Peter Karma. Hindi ko man kilala sa mukha. Sino gayon? Arthur Lenny, di ba? Balikan natin. Church, mahirap pong magmahal at mag-lead ng tao kay Jesus kung una't hindi mo ito naranasan muna kay Lord. Hindi mo ito unang naranasan sa pana ni Jesus. Sabi ng Bible that we serve not by our might, nor by our power, but by the Spirit of God. Kaya it is important for us to always go sa ating private ministry with the Lord. Now, tonight, ano ba yung kailangan kong gawin? The first point is this. Start at once and don't delay. If tiyatawag ka ng Panginoon talaga to be at the foot of Jesus, kung nagkaroon ka ngayon ng conviction na, oo nga, no, kamusta kaya ang aking personal relationship kay Lord? Kamusta kaya ang aking devotion? Kamusta kaya ang aking Bible reading? Kamusta kaya ang aking prayer time? Kamusta kaya ang aking quiet time with the Lord? Diba? Nakakapag-deep talks ka nga sa tao, si Lord hindi mo man lang makausap. Ano? This is the time when you have this conviction in your heart, sana baguhin natin ngayon yung lifestyle natin. Sabi mo sa iyong katabi, baguhin mo na yung habit mo. Baguhin mo na yung lifestyle mo, di ba?
Ngayong nalaman mo na mahalaga pala din na i-consider yung relationship mo kay Lord kasi baka ang tagal nyo ng cold ni Lord. Hello? Baka ang tagal nyo ng walang in a relationship ba talaga kayo ni Jesus? Or kinakaladkad mo na lang ang pangalan ni Jesus na ikaw ay Kristiyano. You need to start at once. Huwag mo nang i-delay pa. Pastor, sa makalwa na ako, tamad na tamad pa ako ngayon. Di ba? Yung sa inuman nga daw, pagsabi daw laging last na. Last ng last, mamay lasing na, di ba? Bakit? Umusad na ng umusad ng umusad. Umusad na ng umusad. Pero tonight is a challenge of God that the moment that you hear this conviction from the Lord, I know this is the voice of the Lord. Even for those who are watching us online, if you are hearing this voice right now, don't delay. Sabi natin, don't delay. Hebrews chapter 3 verse 15, today, if you hear His voice, I know I do believe you have heard His voice tonight. Narinig mo yung panawagan ng Panginoon for us to stay at His foot, to be at the foot of Jesus. Sabi dyan, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Huwag mong patigasin ang puso mo as you did in the rebellion. Huwag po nating hayaan ang puso natin ay magrebelde before the Lord. Alam mo na ang need mo at huwag mo na itong kailangang i-delay. Magsimula ka na agad-agad. Diba? And you would ask me, Pastor, paano ko magsisimula? Start on the things na kaya mong gawin before the Lord. Nalangin ka. Pumigit ka. Umawit ka sa Panginoon. Stay at the foot of Jesus. Attend ka ng mga gantong gawain, magpaalaga ka. Minsan kapag inaalagaan ka, allergic ka sa nag-aalaga sa iyo, parang gusto pa din ikaw pa din namumuno sa buhay mo. Kaya ka nagpapaalaga kasi may mga bagay na itutuwid sa iyo at kapag tinutuwid ka, ikaw pa ang unang galit. Hello? Magpaalaga tayo. Attend ka ng mga gawain at magpapalago sa iyo spiritual. Attend ka ng life group mo. Baka ang hanap mo lang sa life group ay chicha at saka milk tea. Alam mo, lausa din ang milk tea, no? Uso na nga yung mga fruity milk tea at mga prop, no? Pero kung ikaw ay nasa milk tea season pa, ginagalang kita, ano? Huwag mong gawing source of entertainment lang ang church. Pantakas mo lang. Gawin mo itong source talaga ng growth mo ng yung personal ministry kay Lord. Mahihiya ka kung mabubuhay ka nung panahon ng mga unang disipulo. Acts chapter 2 verse 42. Alam mo yung ginagawa ng mga early disciples? They devoted themselves. Hindi lang po nila basta talaga tinetake lightly ang mga bagay patungkol sa paglagong espiritual. Kundi sabi dyan, they devoted. Sabi natin, devoted. Nakita niyo na po yung mga deboto ng Nazareno? Alam natin hindi yung totoo, hindi yung sa Diyos. Sino ka namang tuong kahoy na ilalakad mo dyan? Oo nga, pwede nga nagpapagaling yun, pero ang tanong, yung kagaling hanggang ngayon galing sa Diyos. Alam natin hindi yun sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon ng ganun. Pero imagine those devotions nila. Okay na sa kanilang maapakan, okay na silang masaksikan, kung sumama na aking pakilasa, okay lang, makahawak lang ako doon sa lubid. Kung hindi mo makahawak sa lubid, makasalo ng tuwalyang itinatapon na ipinapahid sa ano. At kung mas ma-bless pa ako at makaakyat ako, di praise Nazareth, di ba? Kung makaakyat ako at makapagpahid. Imagine those devotion ng mga taong yon. Kung sila nga naging deboto sila sa bagay na mali, paanong tayong nasa totoo? Church, baka mahiya ka kapag nakita mo si Apostle Paul, Apostle Peter, if you would see just Matthew, yung mga taong sumunod kay Jesus. Alam niyo po ba, lahat ng mga sumunod kay Jesus na apostoles, isa lang yung dahilan bakit namatay. Dahil sa pagsunod nila kay Jesus. Nandun ka na ba sa ganung level? Na okay na sa akin ang mamatay sa pagsunod ko sa Panginoon? Kasi ganun yung ginawa ng mga apostoles eh. Nangaral lang salita sa lugar na bawal ipangaral ang salita, patay. Diba? Pinako sa krus, kinulong. Diba? Iba't ibang source, iba't iba. May iba doon,
may mga character sa Bible, binato hanggang mamatay, pero nabuhay pa din. Ano? Because lahat ng yon ginawa nila out of their devotion to God. Kasi ganun po nila pinapahalagahan ang paglagong spiritual. Church, gaano mo pinahahalagaan ang paglagong spiritual? If you will devote yourself, you will develop a habit. And this is the second point. Develop it as a habit. Hindi mo lang ito susimulan ngayong gabi o bukas at sa mga susunod na mga aral, kundi pipilitin mo talagang ilagay ang paglagong espiritual sa iyong pang-araw-araw na buhay. Today, I want you to assess. Sa loob ba ng maghapon, ilang beses ka doon nakipagrelasyon kay Lord? Minsan tayo bothered pa sa mga relationship natin dito sa lupa. Pero kailan ka na bothered sa relationship niyo ni Lord? Iba kasi pong mga Kristiyano, saka lang nababothered pag sobrang lala na nagawa nila sa Panginoon. Lagi ko pong paalala, madalas, bago ka naman dumating sa pinakamalalang paglaglag, meron muna dyang maliliit na paglaglag na hindi mo tiningnan. And eventually, nandun ka bigla sa pinakamalalim na pagkalaglag. Kaya I want you to watch out. I want you to look everything na kung saan you are allowing yourselves. Again, kailan ka huling na bothered with your personal walk with the Lord? Kasi minsan tayo, carefree na lang tayo. Ano naman, kung di ako nagpe-pray. Ano naman, kung di ako nagdi-devotion. Pwede naman bukas. Tapos kapag bigla kang na-test na, sobrang tindi, lumagapak pa. Sabi mo, di ko na makita, sino ba ako? Diba? Ang layo-layo ko na sa Panginoon. Diba ganun yung cry natin bigla? Sino naka-relate? Because, saka tayo nababothered pag sobrang layo na natin kay Lord. Pero, nabothered ka ba sa, alam mo yon, yung napalayo ka ng 1 centimeter, sana magkaroon tayo ng ganun. Alam mo po, before and even today, may ganun akong mindset na alala ko during my high school days. Takot ako na mapalayo ako kahit 1 inch or centimeter kay Lord. Na dumating ako sa season, pero pinagaling na ako sa ganong season ni Lord, na alam niyo po yun, parang every moment I felt unworthy before God. Na parang kada ako ikausap po, sir, lagi ko sabi, Lord, sorry po. Mamaya after parang 30 seconds, Lord, sorry po. May ako nagsasorry sa isip. Kasi parang feeling ko, hindi ko pa kasi naiintindihan during that time what does grace really means. Parang lagi ako naka-base on my personal works before God. Para i-work on ko yung salvation ko. Pero, the thing is, kailan ka na bothered? Kailan ka na bothered? Kung ikay napapalayo kahit 1 inch away before God. Kasi, alam po yan, ang pinaka nagmamatter sa lahat, relationship mo kay Lord. Oo nga't ligtas ka, kahit ikaw ay may mga bagay na nagagawa before God na hindi niya pinapatawag ka ng Panginoon sa mga bagay na yun. Oo nga't ligtas ka. Pero, alam niyo po yun, napakasarap na dadating tayo sa langit, kilala mo kung sino yung pinuntahan mo doon. Bakit? Kasi every inch of your life sa lupang ito, ginugol mo pa makilala siya. Psalms chapter 105 verse 4, basahin nga po 1 to 3, go. Seek the Lord and His strength. Seek His presence. Ano po sabi dyan? Continually. Lagi-lagi. Yung po hangad ng Panginoon na ma-develop na talaga sa habit to you. To the point na lagi mo nang hinahanap ang presensya ng Panginoon. Amen. Make it a habit to inquire to Him, to seek Him. At sa totoo po, hindi naman po mahirap hanapin si Lord. Kahit naglalakad ka dyan, kahit ikaw ay natutulog during service, nandun si Lord. Diba? How I pray
Diba? Pag nakatulog ka sa service, pag mulat mo, nasa langit ka na, di ba? Ba't parang liwanag bigla? Ano? Welcome, anak, di ba? Sabi, parang nalala ko, natutulog lang ako sa church nung kanina eh. Nangyari yun sa Bible, di ba? Nangangaral si Peter. Si Peter nga papa yan. Eh, second floor. Eh, may nakaupo sa bintana, nakatulog. Literal na nangyari. Patak! Patay! Inlapitan ni Pablo, ni Pedro, sa pangalan ni Jesus, mabuhay ka muli. Nabuhay ulit. Si Dorcas nga yan. Dorcas nga ganyan. Pangalan nun. Eutychus. Iba pala kwento ni Dorcas. Ano? Si Eutychus, ano? Kaya mag-iingat kayo. Ano? Sabi mo sa iyong katawan, mag-iingat ka. Hindi mo po may hanapin si Lord. Jeremiah 29 verse 13. Sabi po dyan, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Alam mo ang sikreto para matagpuan ng Panginoon? Hanapin mo siya ng buong puso. Hanapin mo siya talaga ng taimtim. Yun ibig sabihin nun. Kung hahanapin mo ang Panginoon ng... Kasi po dati, question ba, hahanapin ka ng buong puso? Ito ba'y, puso, ganyan. Little ako before, what does it mean, hanapin si Lord ng buong puso? And I realized that finding God with all of your heart, ito po itaos talaga sa puso taimtim. And as you pray in read His Word, alam niyo po, nandun po si Lord. Kahit naglalakad ka, nandun siya. Ikaw ay nalulungkot, masaya, nandun siya. Hindi yun po may hanapin si Lord. Ikaw lang talaga yung hindi naghahanap sa Kanya. Kaya sabi mo sa iyong katabi, hanapin mo si Lord. And number 3, the last point natin ngayong gabi. Hindi lang po natin sisimulan ito, hindi na tayo magdidelay. Hindi lang po natin i-develop ito sa habit. But we need to overflow sa bagay na ginagawa natin ito before the Lord. Kailangan natin i-overflow yung ating personal ministry kay Lord. Hindi po sapat na parang, alam mo yun, parang, sige, nadaanan ko na. Parang yung, alam mo po yung drive-thru, Jollibee. Pag nakuha mo na yung order mo, alis ka na. Hindi dapat po ganun. You need to stay there. Kung gusto mo pa overnight, kahit huwag kang hahayaan na yung pagstay mo doon, hindi ka pinupuno ng Panginoon. Kundi take every opportunity when you are at the foot of God, when you are in the presence of God, na mapuno ka ng Panginoon. Kasi paglabas mo sa presensya ng Panginoon, nandiyan ang kalaban, nandiyan ang kaaway, nandiyan ang temptation, nandiyan lahat. And kung hindi ka magpapa-equip sa Panginoon, kung hindi ka magpapapuno, church, hindi mo malalabanan yung mga bagay. Huwag kang papayag na hindi ka napupuno sa paanan ni Jesus. Ito po, nalilimutan natin, sometimes we go to the Lord na hindi man lang tayo nakakapagpapuno. Parang drive-to lang. Kaya, sa mga oras na ito, magpapuno ka kay Lord. John chapter 7, verse 38 to 39, that whoever believes in me, as the scripture said, he said, rivers of living water will flow from within them. By this he meant the Spirit whom those who believe in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. Kaya ka ni Lord na punuin na para daw pong rivers of living water inside of you. Pero ang requirement po, sinabi po dun sa unang linya. Ano po sabi doon? Whoever believes in me. Yung pananampalataya po natin sa Panginoon, ito po yung magiging daan po natin upang ikaw at ako ay punuin ng Panginoon. Now tonight, I want to ask you and I want you to answer out of your faith. Sino po talaga dito ang gustong punuin ni Lord? Alam niyo po, wala na pong papantay to be at the presence of God. Sabi nga po ni David sa Psalms chapter 84 verse 10, and this is where we will end, that a single day in your court is better than 1,000 anywhere else. I rather be at a gatekeeper in the house of my God than live a good life in the homes of the wicked.
Friends, church, ang sabi ni David, kahit napakasarap pa ng buhay mo, pero ang kaluluwa mo naman ay naaagnas na. Ang relasyon mo sa Panginoon ay wala na. Ang sabi niya, hindi kayang pantayan to be at the presence of God. Pwede ba palakpakan mo ngayon si Lord? Tonight we're gonna pray, Kuya Michael, and we're gonna ask the Lord to reveal to us His presence. We're gonna ask the Lord, reveal to us your face, reveal to us who you really are. Tonight is the night. Kailangan nating magpuno kay Lord kasi, again, ang pinakamahalaga sa lahat is your personal ministry with the Lord. As you close your eyes, I want you to look at your life. Tingnan mo yung sarili mo. May bagay ka ba na nagawa before God na alam mo hindi niya kinalulugdan? This is now the time. I want you to look at your life. Magpasaliksi ka kay Lord. You're at the foot of the cross. Again, a lot of things is happening at the foot of the cross. There's forgiveness, there's deliverance, there's divine transaction, there is ministering. And right now, sa mga bagay na nabanggit kanina, ano yung gusto mo mangyari ngayon sa the foot of the cross? And today, habang nasa paanan ka ni Jesus, manampalataya ka, gagawin yun ni Lord. But first and foremost, saliksikan mo ang buhay mo, baka may nagawa kang kasalanan before God. I want you to confess it one by one. Sige, confess it. Nagalit ka, nagkaroon ka ng sama ng loob. Come on, one by one. Say it before the Lord. Say it before the Lord. Make your heart pure right now. Dahil yun yung nais ng Panginoon. Sige, repent. Kung nanlamig ka na, ang tagal mo nang hindi nagpe-pray, ang tagal mo nang hindi nagdi-devotion, come on. Kung nanlamig ka, come on. Father, right now, katagpuin mo sila ngayon. Sige, let's go at the foot of Jesus. Say sorry. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Come on, hayaan mo, linisin ka ni Lord. A pure heart, that's what I long for. Sige, kausapin mo na si Lord, ha? A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin would not come in. A heart that's undivided for the one who rule and reign. A heart that beats compassion that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Wala mo sabi ng Bible? Kung may isang pinakamabangong samyong handog na pwede mong ihandog, ay ang iyong sarili na malinis. Sige, magpalinis ka kay Lord. Saliksigin mo puso, isipan mo, lahat na nasa iyo. Sige, kung gusto mong iluhod yan, kung gusto mong iiyak yan, come on. Hindi ito yung panahon para itago at ikubli yung mga kasalanan mo before God. Come on. One by one. Come on, say it to God right now. Sabi mo sa Panginoon lahat.
Kung may mga bagay ka pa na napakalalang nagawa mo sa Panginoon na hanggang ngayon hindi mo pa nanghihingi ng tawad ka man, ihingi mo yan. At makakaasa ka, hindi siya yung klaseng Diyos na nagtataboy. Sa bawat paghingi mo ng tawad, ang mararanasan may pagyakap ng Panginoon. Ang mararanasan may pagpapatawad at pagtutubos. Come on, church, come on. Shira bayara bagfiande. Come on, one by one, come on, say it to the Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word so that sin would not come in. Come on, say it to the Lord. A heart that undivided. Come on, say everything that you want to say to Him. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Kapatid, I want to tell you this. I heard the Lord right now and saying, child, I have forgiven you. Yung mga kasalanan mong yun, lahat ng yun malinis na, lahat ng yun pinatawad na. Kaya sabi niya, ano pa bang hadlang para hindi ka makalapit sa akin? Today, God is opening up His arms. Pwede ba this moment tayo ka ngayon? At habang nakatayo ka ngayon, gusto ko humanap ka ng sulok kung saan ka pwede mong kausapin si Lord. Sige, pwede kang umikot around this place. Kuha ka lang ng kahit saang sulok. At kapag nakita mo na yung kung saan kang sulok, kung gusto mong lumuhod, lumupagi, gusto mong manatiling tumayo, nasa iyo yun. But I want you to be where the presence of God is. Sige, kung saan ka komportable, sige, pwede kang tumayo, pwede kang pumunta sa sulok. Pero habang nandun ka, today is the moment. Isipin mo, nasa paanan ka ni Jesus. What will you do when you are at the foot of Jesus? What will you do? Come on. Spend time. Come on. Spend time. Come on, spend time. Kausapin mo siya. Kausapin mo siya. Ano yung mga bagay na gusto mong sabihin? And today, I can sense also His Spirit. He is willing to minister and tell things to you. Come on. Sige, kausapin mo si Lord. Talk to Him. Kausapin mo siya. Shira bayarabash. Come on, talk to Him. Come on, talk to Him. Talk to Him. Come on. Oh, Jesus. Salamat, Lord. Di ka nagkulang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Come on, just talk to Him, ha? Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Kahit kailan di ka Come on, I can sense us, Lord. May niyayakap ngayon dito ang Panginoon. Sa aking laging laan ang pag-ibig mo, sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon
Ama. O Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Come on, just talk to the Lord. Biyaya mo sa aking laging laan. Come on, just enjoy. Big mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noong Ama. Kahit kailan, di ka nagkulang. For those who are watching us online, let the love of God be felt right now. Mahal na mahal ka ng Panginoon. At sa oras na ito, handa ang Panginoong iparanas sa iyo ang kanyang yakap muli. Just seek Him with all of your heart. Today is the day the Lord is embracing you once again. Oh, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kapatid, I want to tell you this. Mahal na mahal ka ni Lord. Kaya ka ngayon nasa paanan niya. Hindi niya hinayaan. Today, hayaan mo na iparanas ng Panginoon sa iyo yung bagay na hindi mo pa nararanasan dati. And today, I know and do believe He is so much willing to embrace you once again. Receive the love of God. At hayaan mo, baunin mo ito, hindi lang after ng service na ito, kundi hanapin mo ito. Sa inyong tahanan, hanapin mo ito kapag ikaw na lang at ang Panginoon na nandiyan. Today is the day. Lord, I seal everyone's personal ministry sa iyo. Itutuloy nila ito sa kanilang mga tahanan that they will spend time more with you. Because Lord, 1,000 days cannot compare till one day at your court. Kaya Panginoon, to you I entrust, Lord, these people. I seal them by your blood. I seal them by your power. Salamat, Panginoon, for making us experience your love. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hug somebody, sabi mo, Jesus loves you. Praise God, tayo po muna yung makakaupo. Tayo po idadako po sa ating Holy Communion. Praise God. Praise God. Praise God. Ano po, it's important for us to always have time for the Lord. It's always good for us to have time with Jesus. Kaya po, this very moment, as we partake the Holy Communion, ang Holy Communion po, ang sabi ng Panginoon, gawin niyo ito bilang pag-alaala natin sa Panginoon. Si Lord ay so much willing na katagpuin tayo. And sabi po ng Bible, He is present during the Holy Communion. Kaya po today, pagdampot po natin ng tinapay at ng juice na ito, tayo po ay ipapahayag talaga natin ang katagumpay ni Jesus. Magpapasalamat po tayo sa lahat ng kanyang ginawa. Habang po, dinidistribute tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na maalala namin ang ginawa mong sakripisyo sa amin. God, salamat Lord sa pagbibigay mo sa amin ng iyong buhay. At dahil sa iyong buhay, Panginoon, kami Lord ay nagkaroon din ng buhay. At sa oras na ito, sa aming pag-alala na iyong kamatay at muling pagkabuhay,
matamasa namin, Lord, ang benepisyo at kung paano tinatamasa namin ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Bless the every elements that we're gonna use. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Kuko po tayo ng tinapay at ng juice. At kung meron na po tayo po ay tatayo at tayo po ay sabay-sabay na magpapasalamat sa Panginoon. Lahat po ba tayo meron na? Praise God. Itong gabi bago ipagkanulo si Jesus, doon po si Jesus tinapay, pinagpiyapay at pinagay sa kanyang mga lagad at sinabi, kunin nyo ang tinapay nito na simbolo ng katawan, kainin nyo ito bilang pag-alala-ala sa akin. Sabi natin, Panginoon, salamat po sa iyong kamatayan sa krus, na dahil sa iyong sakripisyo, ako'y nagkabuhay. At sa oras na ito, pinahahayag ko ang katagumpayan mo sa krus. At tinatamasa ko ngayon ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kainin po natin. Gaya din naman dinampot ni Jesus ang sabat binigay sa kanyang mga lagad. Sinabi, kunin niyo ang sabang ito na pinagtibay ng bagong tipan. Inamin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi natin, Panginoon, salamat po sa iyong dugo na nabubusak sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito, pinahayag ko ang katagumpayan mo sa krus at tinatamasa ko naman ang benepisyo nito. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen po natin. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. So tayo po idadako po sa ating pong pagbibigay. So we are giving for the benefit ng ating pong sa ginagawa at napakasarap pong makabahagi sa ganito pong gawain na nakakapag-bless po tayo na napakadaming mga tao. So sa pamagitan po natin finances, we are able to reach people and at the same time natutugunan po ang pangailangan sa ating pong temple. So sa ating pong pagbibigay, asahan po natin na ang Diyos po ay ready ding mag-bless sa atin. Ano po? At kung di man tayo makakapagkaloob, hindi na po tayo under ng kautusan na may sumpa ang Panginoon. Kundi ang pagpapala po ay dumadaloy. Pero sabi ko nga po lagi, iba po ang pagpapala kapag tayo po ay nagkakaloob. So tayo po ay manalangin. Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang bawat isa na kung saan magkakaloob ngayong gabi. Kaya mo, Panginoon, ang aming pagbibigay ay mag-bless, O God, ng maraming mga tao. At Lord, masigit, Panginoon, sa bawat magkakaloob. Pagpalain mo, Lord, ang bawat bukas ng kamay, Panginoon, sa pagtatanim. At dalayan ko lang, Panginoon, pasaganain mo ang bawat isa. We love you, Lord, and to you, we offer our lives, O God. In Jesus' name we pray.
Amen. Pwede po tayo magkaloob sa Panginoon. I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain, I'll praise when Yan, habang po tayo nagbibigay, even for those who are online, you can give your tithes and offering or pledges. May mga details po sa screen. You can give bountifully sa Panginoon. And habang po tayo ay nagkakaloob, announcement lang po, continue to pray po for our upcoming conference. June 7 po, magkakaroon po tayo ng Go Campus Conference dito po sa church. So, sa lahat po ng ating mga youth and young professional, they are very much welcome to join our conference. Ito po ay free admission. At ang purpose po nito is for us to know how we can become salt and light of the world sa ating mga campuses. So, we invite everyone to join our GOL conference. And also, our Discipleship Summit on June 12, holiday po yon. This is open naman po sa lahat po ng ating mga leaders, potential leaders. Especially if you are part of our Anointed Journey programs. Ito po ay sa mga perks sa pagsali niyo po sa Anointed Journey. So, we are also inviting you to join our Discipleship Summit. And, yun lang. Let's stretch our hands towards the offering. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa na nagkaloob. At Lord, ang dalayan ko lang, ibalik mo ito sa kanya ng madami pang beses. At Lord, sa mga walang kapasidad, pagpalain mo din silang higit upang makanasan ni Lord na makapagbigay sa Diyos na katulad mo. Multiply this to this church at Lord, maging kagamit-gamit sa at mga bagay na kailangan paggamitan nito. We love you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Tayo po tumayo. Tayo po yung mag-closing prayer na. Praise God. Sinong pwedeng mag-closing prayer? Sige, Johan, ikaw na mag-closing prayer. Palakpakan nga po natin si Lord. Patuloy po nating palakpakan ang Panginoon. Yes, so God. Salamat, O Lord. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Patuloy na nadarama namin ng iyong pagmamahal, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, O God. Lord, tonight, Panginoon, na-remind kami na dapat hindi namin kalimutan ang aming mga personal ministry sa iyo, Panginoon. And Lord, sa aming laging pagtungo sa iyong paanan, Panginoon, na hindi namin makakalimutan, nahihingi kami lagi, Panginoon, ng iyong gabay at patnubay sa aming bawat buhay, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita. Nawa ay patuloy namin itong magamit sa araw-araw, Panginoon, na hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging doers kami ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong lingkod na ginamit, Panginoon. Patuloy mo po siyang i-bless, O God. And Lord, sa aming mga nakatagapakinig, Panginoon, nawa po ay i-bless mo ang bawat isa, maging mga sa online viewers, Panginoon. Lord, ikaw nawa po ang siyang bahala na mag-anoint sa kanilang buhay, Lord, O God. And Lord, salamat, Panginoon, sa aming pag-uwi. Ingatan mo kami hanggang makarating kami ng safe and sound sa aming mga temporary shelters, Panginoon. And Lord, ipinagkakatiwala namin ang aming buhay at aming gawain, Panginoon. Kiniklaim na namin ang katagumpayan ng bawat gawain namin, Panginoon. Sa iyo po ang bawat papuri, pagdakila at pasasalamat sa tanging matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, taas ating mga kamay patungo sa langit. Panginoon, ginagawad ko sa bawat isa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, ang grace ni Jesus Christ, even the loving, the sweet fellowship of the Holy Spirit na sumaatin ngayon, bukas at pakailanman. Umayo tayong lahat na magkakasama, na may puso to seek Him in our private ministry sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa and see you po sa ating pong mga service. To God be the glory po.